Balitang pambansa. Ilang kongresistang may nakikitang batayan para nga po gumulong ang sinasabing impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama po dyan ang alegasyon laban kay PBBM at sa kanyang gabinete na tumanggap din daw sila ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Ang tingin naman po ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong, pampaingay lang ang umano'y inilulutong impeachment laban sa Pangulo. Layon daw nitong pabagalin ang ginagawang investigasyon sa flood control scandal. Ayon naman sa cousin-in-law mismo ni PBBM na si Navotas Congressman Toby Tiangco, wala pa siyang naririnig na nilulutong impeachment laban sa Pangulo. Wala rin daw kumakausap sa kanya kaugnay nito. Ako, I am totally for accountability. No, kahit sino man yan, but the parameters and the standards for accountability dapat pareho po, maging presidente ba yan, maging vice presidente. Yan nga po ang tinig ni Navotas Congressman Toby Tiangco. Sa iba pang balita, naniniwala po si Navotas Congressman Toby Tiangco na may pananagutan si Vice President Sara Duterte kung mapapatunayan na nagwaldas nga po ito ng confidential funds. Matatandaan kasama sa naunang articles of impeachment laban sa Vice Presidente noong 2025, ang pagwawaldas daw nito sa mahigit 600 million pesos na confidential funds noon ng OVP at maging ng Department of Education. Pero ang tingin ni Tiangco, mahihirapan silang pagulungin ulit ang impeachment laban sa bise kung hindi raw mapapanagot ang mga mambabatas na sangkot din sa bilyon-bilyong pisong flood control scam. Mahirap daw sikmurain na pumirma sa impeachment laban sa bise kung alam naman daw na may mga kongresista na kasabwat o may kinalaman sa korupsyon. The VP has to be accountable, di ba? Kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa ngayon, kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Representatives. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Yan nga po ang tinig ni Navotas Congressman Toby Tiangco. Samantala sa ibang balita, isinumbong sa NBI ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang umano'y death threats sa kanya. Personal na sumadya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI si Castro para nga magpasaklolo. Ang kanyang isinumbong ang anyay mga banta mula sa Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Sa isang post noong January 2, nakasaad na nakakatuwa raw si Yusek Castro sa anilay Chucky series nito. Nabanggit sa post na dapat daw maintindihan ni Castro na ilang parte lang ng kanyang katawan ang walang latay dahil sa kanyang mga pinagagawa. Ayon pa kay Castro, lumabas ang post matapos ang kanyang mga Chucky remark noong Disyembre kung saan binanggit niyang parang kahalintulad ng fictional character na Chucky si Vice President Sara Duterte. Sasailalim naman sa authentication ng NBI ang nasabing Facebook post. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!